Hello mga kaibon. So, ayan, may share lang po ako sa inyo about dun sa mga follow. So, ayan, sa follow po kasi maraming klase ang follow. So, ayan, maraming nagtatanong kasi kung iisa yung price ng follow. So, hindi po iisa yan kasi madami pong mutation yung follow. At iba-ibang klase na lumabas na mutation ng mga bago. So, ayan mga kaibon, yung mga normal na palo nakikita natin, yung mga chick pat na palo, mga orange chick. So, yan ang pinakamababa talaga na palo. Sa mga pied, yan, mga white face pied, yan. Medyo normal, mga pearl, yan, mga pan pa yan. Mga ibang klaseng mutation pero nasa standard price sila. So, ngayon, i-explain ko sa inyo, kapag nag-iba na yung mutation, halimbawa, example lang kasi maraming lumalabas ngayon, silver palo, saka yung heavy pied follow. So ayan, unahin natin yung heavy pied. So maraming klase ang heavy pied. So may madumi, may malinis, at yung pinaka mataas na presyo ng value na ay yung saddleback. So perfect pied siya. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Explain ko lang, share ko lang po mga kaibon para yung mga bagong nag-iibon, alam nila. Kasi yung iba kasi pag sinabi nilang follow, iisa na yung presyo niyan. So, makikita nyo naman, may inganyo kayo, uy, wow, ang ganda. So, hindi talaga yun yung presyo, uy, follow yan. Pero, ibang mutation, halimbawa, saddleback, heavy pied, yun, mga spotted follow, magkakaibang presyo niyan. So, sa akin, yung experience ko, saka yung pananaw ko lang po, mga kaibon, ang pinakamahal sa mga heavy pied na follow ay ang saddleback. So, kasi mahirap ang saddleback na i-produce, yung perfect na saddleback talaga, yung B. So ayan mga kaibon, so share ko lang po kasi maraming nagtataka kung bakit mahal ang saddleback. So iba yung presyo niyan kaysa dun sa spotted o spot lang na konti lang yung spot, madumi. Kasi yung saddleback kasi pag sinabi mong saddleback, perfect pied yan, B siya. So ayan mga kaibon, na-explain ko lang po sa inyo, na-share ko lang po para at least alam o may idea yung iba. So ayan mga kaibon, sa heavy pied, yun po yung pinaka mataas ang presyo. So ayan, swerte na kayo dun sa base ng yung sinasabi kong price. Hindi yan normal na kagaya ng mga white face pearl na palo, mga standard na mutation, mga pearl pied, mga pied, ganun. Iba yung presyo ng heavy pied. Pagdating sa heavy pied kasi marami ng klase, ayun nga sinasabi ko sa inyo. Ang pinakamahal dyan, siyempre yung pinakamaganda, nainganyo kayo sa saddleback. Then yung mga spotted, mga clear pied, mas madaling makapagpalabas niyan kaysa yung sa saddleback na perfect. So yan, tandaan nyo kayo na ko lang po yun, share ko lang po yung mga experience ko doon sa pagbibreed ng saddleback. Mahirap po talaga yan kaysa yung mga clear pied, saka mga maliliit yung bahid lang ng spotted. So madali lang pong i-produce yun. Kasi ang hinahanap natin yung magandang pied niya, yung B talaga. So, ayan mga kaibon. Kaya iba yung price nun. So, depende na po sa seller kung ano po yung price niya. Pero hindi po katumbas ng mga white face pearl, ng mga ganun pong klase na palo, mga pied na palo. Hindi, magkaiba po. So, ayan mga kaibon, share ko lang po yan. Sana po nakatulong sa inyo. Ito pa pala, yung presyo niyan. Swerte na kayo kung may makakuha kayo ng 5,000. Yan, pinaka standard niya. May 5,000 saddleback. Depende na sa seller yan. Pero swerte na kayo kung makakuha kayo ng 5,000 na saddleback or heavy pied na palo. Palo pong usapan natin dito, hindi po pied lang. Palo po. So ayan po, marami pong salamat. At sana nakatulong po sa inyo sa mga bagong nag-aalaga ng ibon, saka yung mga wala pa pong idea sa mga heavy pied follow na nagbi-breed. So ayan mga kaibon, so hindi ko na po papatagalin. Sana po nakatulong po sa inyo. Don't forget to subscribe my YouTube channel, Warren Palakpak Kaibon, at sa Facebook page ko, Warren Palakpak Kaibon, at sa aking gamit na account, Warren Palakpak Mr. Tigasin. So may account na rin po ako sa IG. So paki-follow na lang po din o subscribe sa Warren Palakpak Kaibon din. So ayan mga kaibon, hanggang sa muli.
Paalam.